So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito kailan po ba nanalo si Mark Villar bilang senador? Di ba 2022? Di ba? Ngayon, 3 years na, 2025. Ang tanong ko sa inyo, mula po ba nung naging senador si Mark Villar, narinig nyo na po ba siyang nagsalita sa Senado? Di ba hindi pa? Di ba hindi pa? First time ko po narinig na nagsalita si Mark Villar noong isang araw. Flood control project pa. O kailan sangkot din siya. Alam mo, si Mark talaga, tahimik talaga yan eh. Oo. Kasi nakita ko siya isang beses, tahimik talaga siya. So parang solo plate nga lang maglumakad yan. Pero by the way, tinan nyo ito, no? So ito galing itong bilyonaryo. Sabi dito, wide off the mark. No DPWH flood control master plan was turned over by Villar to Marcos administration. Okay. So ngayon, ang reklamo kasi ngayon ng admin ngayon kay Mark Villar, wala po siyang pinapasang master plan. No, kasi po meron pong master plan na nangyari. Ito po yung panahon nga po ni Pinoy. So noong panahon nga po ni Pinoy, gumawa nga po ng master plan itong DPWH Secretary na si Singson. Tapos pinasa niya ito kay Mark Villar. Ang ginawa naman ni Mark Villar, hindi ito pinatupad. Mas focus po si Mark Villar, gumawa po ng mga kalsada na malapit po sa subdivision nila para mas mahal nilang ibenta. Okay. So ngayon, nung pumasok na nga po yung PBBM admin, nung tinago lang po ni Mark Villar yung master plan, wala siyang binigay. O, sasabi dito, ba't ganon? Di ba? Kasi makikita nga po kasi na putang na kay piling mo pa pala na natanggap yan, wala ka man lang pinagawa. O kaya niya tinago. O. Sabi dito, no? Despite 6 years straight at the helm of Department of Public Works and Highways, ang Senator Mark Villar left no flood control master plan for his successor, Malacanang said. O wala talaga. Presidential Communication Office under Secretary Clark Castro said DPWH Secretary Manuel Bondoan confirmed he did not receive any such plan. Oh. Actually, mga kababayan, no, madagdag ko lang, no. Hindi po talaga ako pabor sa sistema ng Pilipinas. Hindi po talaga ako pabor. Itong election system natin, bulok po yan. Mas bagay po talaga sa Pilipinas, parliament. Alam niyo kung bakit? At least po yung parliament, mga kababayan. No? For example, Prime Minister kasi yan eh. Pag yung Prime Minister, palpak yung ginagawa, hindi na po natin kailangan ng impeachment trial na dinadaan pa sa politika. Napagkahaba-haba ng proseso. Sisabakin po kaagad yan. Hindi na po natin kailangan ng maghintay ng 6 na taon para tanggalin po yung Prime Minister. Okay lang po, Ma'am Rowen, natin ko po, no? O, di ba? Ganoon po yun. O, hanggat na, tapos, kasi ngayon kasi, di ba, presidential ngayon. Bago mo matanggal ang isang presidente, kailangan ng impeachment. So, politika po yun. Mahaba yung proseso. At least pag parliament, anytime, pwede sibakin po yung Prime Minister. Vote of no confidence tawag dun eh. Oh. Tapos, pag maganda po yung ginagawa ng Prime Minister, hindi po tayo natakot na, puta, baka 6 years lang yan. Hindi po. Hanggat maganda pang ginagawa ng Prime Minister, continue po siya sa kanyang trabaho. O for example ngayon, si PBBM, maganda ginagawa ni PBBM ngayon ha. Hindi perfecto, pero maganda ginagawa niya. Eh, ang problema po, natapos po yung termino ni PBBM ng 6 years, 2028. Wala tayong magagawa kung di palitan siya. Pero pag naka-parliament po tayo, o hanggat maganda pa ginagawa ni PBBM, siya pa rin po yung Prime Minister. Hanggang pagsawaan ni PBBM yan. Ganon. Oh, so ba't ko nabanggit po yon? Ito po yung example nito eh. Oh. Yung nasimulan nga po dati nung DPWH Secretary na si Singson noong panahon ni Pinoy. Actually okay naman siya, 'di ba? Yung lang po hindi po napagpatuloy. Kasi nga po nag-eleksyon. So every 6 years mga kababayan na nangyayari, nagre-reset po tayo. Kaya mabagal po yung usad ng Pilipinas, tuwing eleksyon, palagi po tayo nagre-reset.
So, ganito rin po nangyari. Ganyan po yung pinakamagandang example, mga kababayan. Kung bakit hindi po talaga bagay yung presidential sa Pilipinas. Oh. Kung napagpatuloy pala ni Singson dapat yung master plan na yan, hindi po ganyan sana binaba ang Maynila ngayon. Oh, continue natin, sige. Sabi pa dito. Ito. Ba't ito yung lumabas? Wait lang ba't parang mali ata yung... Wait lang mga mali ata. O tama pala. Sige. Tama pala. O tingnan nyo Bilang banggit si Mark Villar ng ganito, tingnan nyo to. Support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, O nga pala. Palakpakan muna natin. Palakpakan natin, puta. Sa loob ng 3 taon, narinig ka namin nagsalita. Putang ina mo ka. Walang yan to. 3 taon po senador. Ngayon lang po natin narinig na nagsalita. Tapos involved pa siya. Palakpakan naman natin ang putang inang yan. Woo! Lupit! Puta. First time ka namin natin nagsalita. Bida-bida ka pa. Nagsalita rin. Walang yan na yan. Puta, ang ayos no? Actually, no? Doon pala nagtataka na ako Sa loob ng 3 taon, hindi po siya nagsasalita, tahimik. Baka siguro ng bunganga niyan. No? Baka napuno na yung bakterya sa bunganga, hindi nagsasalita Tapos kung kailan nga po, merong anomalya sa DPWH na posibleng sangkot siya, puta bigla nagsalita. Palakpakan natin. Putang na. Very good. Ganyan po ang huwarang senador. Ginagawa niya po ang kanyang tungkulin para sa taong bayan. Very good. Woo! Woo! Sige. Just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood. Importante daw po yung master plan, pero wala siyang pinasang master plan kay Bonoan. Ayos. Galing. Galing, no? Control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I'm aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nagkaroon ng inspection si President Marcos na may nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chair. Very unacceptable that we have a substandard project, sabi ni Mark Villar. Ayos, no? Ang tagal-tagal mo dyan ang tagal-tagal mo sa Senado. Ngayon ka na nagsalita. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung hearing na ginawa ni Marcoleta, pinagtatakpan lang po nila yung sarili nila dyan. Tandaan nyo si Mark Villar po nagpagawa po ng 2 billion. No, 2 billion na flood control sa Las Piñas. Ano nangyari? Sino taga Las Piñas dito? Lalong-lalo na yung sa boundary
ng Coastal, Bacoor, Las Piñas. Hanggang ngayon binabaha pa rin po dyan. O nasan yung 2 billion na na ginawa ni Mark Villar? Nasaan? O sino napapadaan dyan, Press 1? O dyan pa sa boundary ng Las Piñas, Coastal Road, Bacoor. Binabaha ngayon doon. Meron pong 2 billion project doon. Si Mark Villar. Ngayon, if we're talking about the substandard na proyekto ng flood control, ito yun. Walang yan to. 3 taon ka dyan, magsasalita ka lang, maghuhugas kamay ka lang. Utang inutil talaga basta Villar, inutil talaga yung hayop na yan eh. Wala yan to. Alam niyo, pasensya na nga, kasi may mga viewer po tayo na ayaw po na nakita kung nagbumura. Pero sino ba namang matutuwa dito? Alang matuwa tayo dito sa ginawa ni Mark Villar. Ano ba, matutuwa tayo dito? No? Nandiloloko niya tayo? Ano gusto niyo matuwa tayo dito? Puto yung speech niya sa Senado, ayaw niya raw po ng substandard na flood control. Pero siya rin mismo gumawa ng substandard na flood control. Ibig sabihin nun, hugas kamay. Niloloko tayo. Ano gagawin natin? Ay, Mark, baka pwede namang next time, pag mag-speech ka, wag naman sana ganun. Sabihin mo yung totoo. Gusto nyo ganun? Ay, Diyos ko. O ngayon, tingnan nyo to ha. O. Wala, sarap sampalin nito no? Ano? Labas sa... Hindi, tingnan nyo to ha. Para... Hindi yan. Iba yan. Ito. Yan, ito. Oh. 2.5 billion flood control project sa Las Piñas, Tatalupan. Ito yan, ito yung sa Sapote. Sa Sapote to, Tanda ko yung barrier yan, Tingnan nyo naman, Puta partida, mga kababayan. Ginasusan po ng 2 billion po yan. Yan. So sabi dito, tingnan nyo 2 billion mga kababayan. Hindi sa Sapote, Sabi dito, inanunsyo ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Sa Las Piñas din pala to. Yung pumalit kay Cynthia Villar. Ang kanyang planong imbestigahan ang controversial na 2.5 billion flood control project sa kabaan ng Las Piñas sa Pote River Drive. Tama nga ako, di ba? Matapos muling bahain ang barangay Pulang Lupa 2, kamakailan. Tama, doon nga to. Pulang Lupa, doon yan, di ba? Service road na Coastal Road yan, Ayon kay Santos, ang patuloy na pagbaha sa kabila ng pagkumpleto ng proyekto noong 2022 ay nagpapakita ng posibleng problema sa paggamit ng pondo at kalidad ng trabaho. Kung natapos na ito at gumastos ng bilyon, bakit baha pa rin, sabi ni Santos. Ano ba yan, Mark? Ano gagawa mo dyan? May mahina ba signal ko? Baka sa inyo mahina. Okay naman sa akin dito. Okay sa akin dito. Nakamonitor ako Okay naman sa akin. So ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, di ba? Nung panahon ba ni Mark Villar, naging maayos ba siyang DPWH? Tandaan niyo, mga kababayan, yung mga ginawa nga po ni Mark Villar, gumawa po siya ng mga kalsada na connected po sa mga subdivision po nila. Meron po yan yung River Drive yun, di ba? River Drive, no? River Drive. Yung Paranaque, Tagos. Paranaque, Tagos sa Alabang. Yan, yung daan na yan, Paranaque, Tagos sa Alabang. Ginawa po yan para po tumagos din po sa mga subdivision nila. Bakit ganon? Kasi nga po, kasama po yan sa pag-sales stock Kasama po yan sa pagbenta. Na, ako si Mark Villar, nagbibenta ako ng subdivision.
O, ganun. O, ito, ginawan ko na po ng daan yan. From Manila, no? Papunta na pong ano yan, papunta na pong Alabang yan. Direksyon ng Novali yan. O, di ba? O. So, yun. So, lalo nagmahal nga po yung mga properties ng mga bilyar dahil po sa mga kalsadang ginawa ni Mark Villar. O, kaya nga tahimik si Mark, no? Ngayon maingay na. O, di ba? So, ngayon, ang point natin dito mga kababayan, no? Yung ano pa yung tuloy pa sa Isabela. Sa kanya rin yun, eh. Pinagawa niya yun, eh. O, kay Mark Villar din yun, ah. Puta, kung pinag-uusapan natin yung substandard, paano naman yung pinagawa mong yung pinaayos mo na tulay sa Isabela. Sa'yo rin yun, ah. And by the way, yung insertion na yan, matagal na po nangyayari po yan. Ito, nabalita ito 2019 pa lang, eh. Oh, January 4, 2019 na balita na to. So sabi dito, tinan nyo, sabi dito, House panel finds flood control project prone to insertion. Oh, nauso pala yan noong panahon ni Mark Villar. Ayan, oh. House panel finds flood control project prone to insertion. January 4, 2019. So, panahon pa to ni Digong. Oh. So, kay Mark Villar na uso to, no? Sabi dito, the House Rules Committee found that 14.5 billion of the 75 billion worth of augmentations to the 2019 national budget of the Department of Public Works and Highways was allocated to low priority flood control projects. Di ba? Oh. So out of 119 billion DPWH budget flood control project for 2019, more than 14.5 billion was not from DPWH regular programming. So insertion nga ito. Majority Leader Rolando Andaya Jr. of the 1st District of Camarines Sur said during a public hearing in Naga on Thursday. Hindi lang siya masyadong na-expose kasi nga po, wala hindi pa tunay napansin ni Digong, eh. So, ibig sabihin ito mga kababayan, yung mga anomalya nga po na nangyayari nga po sa DPWH tungkol sa insertion, tungkol nga po sa mga bogus sa flood control, nangyayari na po yan noong panahon ni Digong. So, kaya nga ako, medyo nawirduhan lang ako, no? Hindi ako nagtaka, ha? Pero nawirduhan po ako, mga kababayan. Kung bakit nga po sa loob ng 3 taon, kung kailan nga po tahimik si Mark Villar, puta ngayon siya nagsalita. Ngayon siya nagsalita. Kung kailan involved siya. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ayaw nyo maniwala sa akin, ng mga Villar po, nandiyan po sila para po sa taong bayan. Ganyan na. Kaya po sila binoboto ng taong bayan kasi po ang mga Villar po ay isang uliran na senador. Ba't nyo binoboto to? Ba't nyo binoboto tong mga to? Walang yan to. Ano ko ba? 2028. Tatakbo ulit si Mark Villar. Boto nyo ulit, ha? Boto nyo ulit. Oo. Para ano? (2028) mga kababayan, tatakbo ulit si Testaman, si Joel Villanueva. Boto natin ulit. Boto ulit natin. No? Kaya ay, nako ba? So, yun mga ka-streeters, no? So, kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Mark Villar. Di ba? Nasa loob nga po ng 3 taon, napakatahimik niya, pero eventually, bigla po siyang nag-ingay ngayon. So, ginawa niya ba ito para sa taong bayan? Ginagawa niya lang ito para pagtakpan yung sarili niya dyan po sa Senado. Ayan, Sana sa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. Okay. Para pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay. So, next topic tayo,